Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Ako po si Joel Reyes-Obel. Mga kapuso, tumutok at maging saksi sa ating pagkilati sa mga naghahangad maging senador ng Pilipinas. Ako po si Rowena Salvacion. Ito ang Ikaw na Ba? The Senatorial Interviews. Kilalanin, kilatisin. Ako po naman ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Ang ating kikilatisin, kikilalanin ngayong araw na ito mga kapuso sa Ikaw na Ba? The Senatorial Interviews ay si Sani Matula. Siya po ay 60 years old. Pinanganak sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Presidente po siya ng Federation of Free Workers, chairperson ng Nagkaisa Labor Coalition. Isa po siyang abogado. Isa rin pong reserve officer ng Philippine Army. Ang rango po niya ay major. Siya po ay nagtapos sa Mindanao State University noong 1987. Nagtapos ng abogasya sa Manuel L. Quezon University at sa University of the Philippines Diliman School of Industrial Relations. Naging Executive Director po siya ng Presidential Anti-Graft Commission noong 2001. Naging Commissioner ng Social Security System noong 2006. Naging awardee po siya, Presidential Merit, mga kapuso. Outstanding Field Grade Technical Reserve Officer, AFP Reserve Command. Nakapagpanalo po siya ng libo-libong labor case na pumapabor sa mga manggagawa at sa union. Mga kapuso, pinapakilala po namin sa inyo si Sani Matula. Attorney, magandang umaga. Morning po. Ikaw na ba? Magandang umaga po. Isang mainit na pagbati sa buong Pilipinas. Salamat po. Good morning, sir. Good morning. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Kayo po ay presidente ng Federation of Free Workers, chairperson ng Nagkaisa Labor Coalition. Tama po. Siguro magandang unang tanong natin, mga kapuso, ano ang gagawin po ninyo para kung kayo maging senador para mapaangat po natin yung buhay ng ating mga manggagawa? Ay, siyempre kasama ang Joel, ang pinag-usapan na namin ito ng matagal sa trade union movement. Tinututukan namin doon sa 15-point agenda namin. Yung unang tatlo ay yun pong nakabubuhay na sahod, yun pong regular na trabaho, at yung pangatlo po yung pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union, makipag-collective bargaining negotiation, at yung iba pang mga labor agenda sa 15 labor agenda na nasabi natin. Yung tatlo po ang unang tutok natin kung tayo po ay mapili sa Senado. Ano po ang living wage? Yung totoong nakakabuhay na sweldo ng mga manggagawa, attorney, base sa na napakabilis pong pag-angat o pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon? Sa kasalukuyan po, ang estimate yan ay mga 1,200 pesos. Pero yung minimum wage sa Metro Manila ay 645 pesos lamang. So malayo pa. Kaya po ay sa patungo pa roon sa living wage, sa palagay ko isang proseso yan, ay sinusuportahan natin yung unang-unang pinalabas ng Senado na additional 100 pesos. At sa House of Representatives ay may nakabinbin ngayon na 150 pesos daily wage increase sa buong Pilipinas. Yun po yung una nating gagawin at naglalabi kami sa kasalukuyan yung 150 pesos sa House kasi pumasa na po sa Senado yung 100 pesos. Kaya isang struggle yan at kung hindi may pasa ng ating House ay yun po ang itutuloy natin pag napili tayo sa Senado. Struggle, Struggle. Pakikibaka po yan. Pakikibaka. Alam mo, attorney, marami akong nakausap ng mga labor lawyers. Itong ating labor code, itong ating batas pagawa ay natural na nakakiling sa mga manggagawa. Tama po. Bakit yata tuloy-tuloy pa rin ang sinasabi niyong struggle o pakikibaka ng ating mga manggagawa? Ay, katulad ng buhay, araw-araw po ay pakikibaka. Yung batas naman po natin ay kinakailangang ipapatupad. So, halimbawa yung karapatan na mag-organisa ng union, yung constitutional right yan at nasa labor code natin yan. Pero kapag hindi ginamit ng mga manggagawa ang karapatan yan, ay palagay ko ay maiiwan sila sa kangkungan. Kaya dapat po yung batas ay gamitin natin para po ito po ay may patupad at maisabuhay natin sa ating realidad. Kahit po nangangahulugan yun ng babanggain ninyo ang interes ng mga negosyante. Sa buhay naman natin ay dapat maipakita yung iba't ibang interes sa lipunan para makamit natin yung sinasabi nating common good.
So yung ating mga philosopher ay nagsasabi kung ang isang interest ay hindi walang boses, halimbawa sa Senado, ay maiiwan yan. At kung maiiwan, walang public good o common good na makakamit. Kaya po, kinakailangan yung representasyon ng manggagawa sa Senado, sa House of Representatives, para makamit natin yung tinatawag natin na public good. Yun, At attorney. siguro, ito paring Melo, bago ka pumunta doon sa issue tungkol sa pagtaas ng bilihin, ito muna, kasi kayo nandiyan sa larangan po ng pagtatanggol po sa ating mga manggagawa. Ano ba pwede ninyong gawin? Kasi nandito na ito, Attorney Matula, no? Yung issue tungkol sa AI. Paano nyo maaabatan yung pagkalagas po ng ating labor force? Because AI is real. Andito na po siya, ang artificial intelligence. Tama ka kasama nga, Joel. Dapat tutukan niya ng trade union. Yung estimate ka ng Federation of Free Workers, mayroong impact yan na maaring ma-displace na 5 milyon na mga manggagawa dahil sa pagpasok ng AI sa industriya, sa manufacturing, sa serbisyo at iba pang sektor ng ating ekonomiya. Kaya kinakailangan din natin dyan yung pakipag-cooperate sa gobyerno. Sa kasalukuyan, mayroon tayong Trabaho para sa Bayan Act na pinaplano ng gobyerno, yung 3 years, 5 years, 10 years na mga plano, ng mga programa. Kaya kinakailangan ang manggagawa ay nakapag-participate dyan at napapakinggan. At kinakailangan siyempre din natin yung mga employers para pag-usapan yan. So, palagay ko ay kinakailangan ang May legislation na kailangan gawin, tingin nyo? Yung sa Trabaho para sa Bayan Act ay palagay ko ay nandyan na yan eh. Pero ang legislation na kinakailangan natin probably ay yung ating pagtutok sa agrikultura, lalo na sa budget. Kinakailangan tayo ng agro-industrialization. Sa kasalukuyan kasi naiiwan tayo sa ibang bansa sa produksyon, halimbawa ng palay. Ay nauna pa sa atin yung Vietnam sapagkat Mamaya pag-usapan natin yung bigas. yung ating teknolohiya ay hindi nagagamit o yung pag-mechanize ng ating mga lupang sakahan ay hindi nagawa. Kaya nasusunod na tanong yung, ni Paring Melo. yung pala, nabagit nyo yung sweldo. Nanganganib pa pala, baka mawalan pa ng trabaho. Sabi ngayon importante may mapagkakitaan tayo kahit konti pero tumataas, attorney, ang presyo ng mga bilihin. Ano bang pwede nyong i-contribute dyan pag naging senador po kayo? Kasi yung take home pay ng mga manggagawa natin talagang bagyang-bagya na lang po nararating sa ngayon sa panahon ngayon Tama ka kasamang Melo Kaya yung ating tutok nga ay dapat maitaas ang sahod ng mga manggagawa kung hindi man legislation ay sa pamamagitan ng collective bargaining negotiation. Pero dapat tutukan din natin yung ating mga polisiya. Lalong-lalo na una sa budget. Yung budget ng agrikultura natin pang suporta sa ating mga magsasaka ay napakaliit. Mga 4% lang ata sa ating budget yan. At yung ating pag-mechanize at pag-modernize ng ating agrikultura ay hindi natutukan, may disconnect, sabi nga ng Federation of Free Farmers, sapagkat yung support o yung mga assistance ay hindi na ibibigay sa mga magsasaka. Yung ating 24,000 na mga extension agricultural worker ay nasa local government na at hindi nagagamit ng tama, ginagawa lang mga hardinero, ginawang driver. Ang palagay natin at sinusuportahan natin yung proposal ng Federation of Free Farmers na dapat yung 24,000 ng mga agricultural extension workers ay dapat ibalik sa Department of Agrarian Reform para matutukan ang suporta ng national government sa ating mga magsasaka. Isa pang tumataas, attorney, oil products. Produktong petrolyo, ito po'y ugat ng lahat ng nagtataasan pati ng inflation natin. May nakikita ka pong pwede pang gawin samantalang tayo ay dependent sa oil imports? Siyempre, dapat pumunta tayo sa alternative energy natin. Tulad ng solar, tulad ng wind para mapababa natin yung ating napakataas na elektrisidad sa Pilipinas. At pinag-usapan nga namin yung modular, yung nuclear, o yung mga small nuclear reactors na maaari nating magamit. Ang South Korea po ay 30% ay gumagamit ng nuclear energy sa kanilang elektrisidad at palagay ko ay tingnan natin ito at nakikita naman natin na safe ito, lalong-lalo na yung mga small modular reactor na maaring magpuproduce ng
10 megawatt hanggang 100 megawatt. Yung malaking nuclear reactor ay napoproduce yan ng mga 1,000 megawatt. Opo, pero yung mga binabanggit yung attorney, medyo long shot yan eh. Oo, long matagal shot pa, yan eh. Matagal pa, long term. Ang naririnig ko sa mga, lalo yung mga motorista, yung mga driver, no, ha? Yung mga operator, dapat daw alisin yung VAT at saka yung excise tax sa maaari petrolyo. Isa yan. Sinusuportahan natin yung ating mga transport group patungkol dyan para mapababa yung pamasahe. Saan naman natin kukunin yung pamalit doon? Malaki daw ang nawawala sa atin pagka yun ay ginawa. Siyempre yan ay pampublikong pangangailangan. Yung pwede natin siguro kaltasan yung mga allowances ng ating mga kongresista at mga senador. Maaaring gagawin yan. Sa kasalukuyan, doon sa 2025 budget, dinoble yung budget ng ating House of Representatives na wala naman sa proposal ng Executive Department. Sa palagay ko, yan po ay unconstitutional at pinag-aralan namin ngayon yung paano natin ihinto yung pagbibigay ng double budget sa House of Representatives na wala naman doon sa original proposal ng Executive Department sapagkat sa ating konstitusyon ay hindi maaring dagdagan ng ating Kongreso yung proposal na inihain na ng Executive Department. Maaari nilang bawasan. Pero yung sa ilalim ng Section 25 ng Article 6 ng ating konstitusyon ay hindi maaring dagdagan ang proposal na ginawa ng Executive Department. Okay. Bago tayo pumunta sa iba pang mga tumataas, Attorney Matula, ikaw na ba, the senatorial interviews ay magbabalik sa ilang sandali. Ang oras po natin, 16 na minuto, makalipas ang alas 8. Standby. Ikaw na ba, the senatorial interviews.